Mga kwentong pambata. Ang mga lalaking may bituin. Ilang libong taon na ang nakakaraan, pinamunuan ng isang makisig na emperador ang halos kalahati ng mundo. Sa kanyang napakalawak na kaharian, naninirahan ang pinakamagandang binibini na si Laptiza. Anak si Laptiza ng isang magpapastol. Ang kanyang makinang na buhok, makinis at malambot na balat ang dahilan kung bakit natatangi siya sa buong kaharian. Nabighani sa kanyang kagandahan ang lahat ng nasa nayon, maging ang mga ibon, ibang mga hayop at mga halaman. Hindi lamang maganda si Laptiza, ubo din siya ng kabaitan. Inaalagaan niya ang mga ibon at lahat ng mga nakapaligid sa kanya. At hindi lamang mga ibon at iba pang hayop, nabighani rin ang kagandahan at kabaitang loob niya ang mga bituin. Si Lynn ang isa sa mga bituin. Laptiza, may mabuti kang puso. Matagal ka na naming pinagmamasdan mula sa kalangitan at labis kaming namamangha sa iyong kagandahan at kabutihan. Kaya naman, mayroon akong regalo para sa'yo. Anong regalo? Isang pagpapala! Sa pagsapit ng ika-6 na buwan ng iyong kasal, mabibiyayaan ka ng kambal na lalaki. Ang iyong mga anak ay may bituin. Mga lalaking may bituin? Oo! May makikinang silang bituin sa kanilang noo. Palagi silang nasa paligid mo at poprotektahan ka. Ang mga bituin na yon ang kanilang sandata. Walang sino man ang makapanakit sa kanila. Sila ang magiging pinakamakisig at pinakamatalinong lalaki sa lupaing ito. Pagkasabi noon, naglaho si Lynn sa kalangitan. Nang sumunod na araw, habang naglalakad si Laptiza kasama ang mga tupa sa pastulan para manginain, nakarinig siya ng mga paparating na kabayo. Sa kanyang paglingon, nagulat siya nang makita ang emperador kasama ang ilang sundalo na papalapit sa kanya. Nang makita ng emperador si Laptiza, napaibig siya dito. Ano ang iyong pangalan, Binibini? Ako nga pala si Laptiza. At gano'n na nga. Bumaba ang emperador mula sa kanyang kabayo at kinausap si Laptiza. Napaibig ang emperador sa napakagandang tagapastol at niyaya niya itong pakasalan. Namangha din si Laptiza sa emperador at pumayag itong pakasalan siya. Pero hindi ito naging madali. Dahil nagkaroon ng emperador ng hindi mapagkakatiwala ang tagahukom na nagngangalang Murik. Gusto ni Murik na ang kanyang anak ang maging emperatris. Hindi alam ng emperador ang kanyang balak, pinagkatiwalaan niya ito ng lubos. Pero paano ito mangyayari? May tradisyon ng palasyong ito na hindi dapat sirain. Isa siyang magpapastol. Kung hinihiling niyang mapakasalan ka, kinakailangan niyang magbigay ng mga mahalagang bagay bilang kapalit. At saka pa lamang ito masasabing pantay na kasal. Pero alam nating anak siya ng isang magpapastol. Hindi naman siguro tamang magangad ng mamahaling bagay mula sa kanya. Ang tradisyon ay tradisyon, mahal na emperador. Hindi naman ako ang gumawa ng tradisyong ito at bilang emperador, hindi mo dapat suwayin ang mga ito. Pero bakit? Mawalang galang na. Meron akong mahalagang bagay na maibibigay. Sa ika-6 na buwan ng aking kasal, bibiyayaan ako ng kambal na sanggol na may makikinang na bituin sa kanilang noo. Walang makakatalo sa kanila at palagi nila akong poprotektahan maging ang kaharian. Mangyayari nga ba yan? At paano kami makakasiguradong hindi ka nagsisinungaling? Kung humantong man ito sa kasinungalingan, naharapat lang naman sa akin na makulong ako habang buhay. Ano? Laptiza, hindi pwede. Patawad, mahal na emperador. Emperatris man ako o tagapastol, ang salita ay salita. Kahit anong mangyari, naniniwala ako sa biyayang binigay sa akin. Labag sa loob ng emperador ang sumang-ayon. Naganap ang kasal kinabukasan. Nagdiwang at nagsaya ang buong kaharian ng araw na yon. Hindi na nakapagsalita pa si Murik para pigilan ito. Pero malayo siya sa pagtanggap ng pagkatalo mula sa tagapastol. Lumipas ang mga buwan at nalalapit na ang ika-6 na buwan. Nawalan na ng pahinga si Murik sa bawat araw na lumilipas. Sa wakas, nakagawa rin siya ng huling hakbang at nagplano laban sa sariling kaharian. Gusto mong atakihin namin ang iyong kaharian? Matatalo kami! Shh!
Alam ko. Mahalaga pa ba yun? Napangakuan na kita ng 2 sako ng ginto. Kapag nahuli ka, papakawalan kita at saka ko ibibigay ang iyong gantimpala. Bukas ang huling araw ng ika-6 na buwan. Kailangan kong mapaghiwalay ang emperador at emperatrice. Umalis ka na! Nang sumunod na araw, nakatanggap ang emperador ng balitang inaatake ang kanyang kaharian. Ayaw niyang iwanan ang kanyang asawa pero tungkulin niyang protektahan ang kanyang nasasakupan. Umalis ka na, mahal ko. Magiging ayos lang ako. Tulad ng inaasahan, nahuli ang mga umatake sa kanila pero nang sandaling pabalik na siya sa kanyang asawa, pinigilan siya ni Murik. Ngayon ang huling araw ng ika-6 na buwan, aking emperador. Palubog na ang araw pero wala pa ding senyales ng mga batang lalaki na may bituin. Ang sabi nga niya, ang salita ay salita. Wala akong pakialam. Hindi ko hayaan na makulong siya sa Bartolina. Naiintindihan ko. Pwede namang bawiin ng emperatrice ang mga salita niya, sa tingin ko. Hindi. Alam kong isa itong pagtatangka sa akin at sa kaharian. Pero hanggat hindi nalalabas ang katotohanan, katulad ng ipinangako, mamumuhay ako sa kulungan. Nagulat ang buong kaharian! Nalito ang lahat sa biglaang pagbaliktad ng mga pangyayari maliban kay Murik. Nang gabing yon, lumabas siya at naglakad patungo sa dagat. Hindi ito kapani-paniwala. Paano kayo lumaki sa loob lamang ng isang araw? Manahimik kayo! Hindi alam ng buong kaharian na nagkatotoo ang biyaya ni Lin. Binigyan ng bituin ang emperatrice ng kambal na lalaki noong gabing yun. Nakita ni Murik ang lahat ng ito. Itinabi ang kambal kay Laptiza habang natutulog siya ng mahimbing pero nawala ang mga ito kinabukasan. Gusto ni Murik na mawala ang mga batang may bituin at dalhin ito sa malayong lugar. Pinagplanuhan na niya ang kapalaran ng kambal. Inilagay niya ang mga ito sa isang bangka at walang awang itinaboy sa malawak na karagatan. Magiging emperatrice na ang aking anak at ako na ngayon ang mamumuno sa kalahati ng mundo. Hindi ko hahayaan ng isang tagapastol at ang kanyang mga anak ang sumira sa aking mga plano. Nagpalutang-lutang ang bangka ng ilang oras hanggang sa abutan sila ng bagyo. Malakas at matindi ang mga alon. Malakas ring inuuga nito ang bangka pero masaya at nagtatawanan pa ang kambal. At dumating ang isang malakas na alon at itinulak ang bangka papalapit sa tubig dagat. Pero sa halip na malunod, naging 2 maliliit na isda ang kambal. Masaya silang tumalon sa bangka at lumangoy sa kalagitnaan ng bagyo. Samantala, sa palasyo, Naiintindihan ko ang iyong kalungkutan, aking emperador. Pero mataas ang tingin sa inyo ng mga tao at umaasa sila sa iyo. Kailangan mo din silang isipin. Kailangan mong magpakasal muli. Hindi. Ayoko. Hindi na ako magpapakasal pang muli. Pero paano na ang inyong mga nasasakupan, mahal na emperador? Hindi sila ang nagsinungaling sa inyo. Bakit maiiwan silang walang emperatrice? Hindi ko rin alam. Kung mamarapatin ninyo, kamahalan, bakit hindi mo pakasalan ang aking anak? Alam niya ang lahat at maiintindihan niya ang kalungkutan ninyo. Gawin mo ang gusto mo, Murik. Wala na akong pakialam. walang sinayang na sandali si Murik at agad niyang inayos ang lahat. Mangyayari ang kasal sa loob ng linggong yun. Pagkaraan ng ilang araw, may mga mangingisdang nakahuli ng 2 makikinang na isda. Ialay natin ito sa emperador! Tama, ikakasal siya ngayon. Ito ang magiging pinakamagandang regalo. Hindi! Sandali! Huwag mo kami patayin! Nakakapagsalta ang mga isdang to? Oo! Hindi kami mga ordinaryong isda! Huwag niyo kaming patayin! Pero ano namang gusto niyong gawin namin sa inyo ngayon? Kumuha kayo ng malaking planggana at punin ito ng sariwang hamog. Pagkatapos naming lumangoy doon, ilagay nyo kami sa damuhan at hayaan kaming matuyo. Huh? Ha? Sinunod ng mga mangingisda ang sinabi nila. Yaman din lamang ng mga nagsasalita silang isda. Pagkatapos nilang maglangoy, inilagay sila sa damuhan para patuyuin. Pagkatapos nilang matuyo,
Nag-ibang anyo sila at naging tao. Pareho silang makisig na may makinang na bituin sa kanilang noo. Ha! Sino kayo? Kami ang mga prinsipe. Kami ang kambal na anak ng inyong emperador at emperatriz Laptisa. Huh? Alam kong hindi nagsisinungaling ang aming emperatriz. Kailangan naming agad makarating sa palasyo bago mangyari ang kasal. Kailangan takpan ang noon nyo. Hindi nyo dapat ipakita ang bituin kahit kanino. Dadalhin namin kayo sa palasyo. Napuno ang buong palasyo. Hinintay ng lahat ang seremonya pero wala ni isa sa kaharian maging ang emperador ang masaya. Manahimik ang lahat! Alam naman nating lahat na nagdesisyon ng emperador na pakasalan ang aking anak. Ngayon ay kailangan nating... Sandali! Sandali! Sino kayo? At anong karapatan niyong pigilan ang mga tagahukom ng kahariang ito? Kami ang inyong mga anak, Ama! Tignan nyo, may makikinang kaming bituin sa noo. Ano? Paano nangyari to? Ang lalaking yan, iniwan niya po kami sa dagat para patayin. At nang sa gayon, magawa niyang emperatriz ang kanyang anak. Gusto po niyang mamuno, pero mukhang nakalimutan niya yatang pinagpala kami ng kalangitan. Hindi niya kami kayang patayin. Murik, totoo bang sinabi nila? Arestuin siya! Oh, mga anak ko! Mga anak ko! Agad na pinakawala ng emperador si Laptiza mula sa kulungan. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Tama nga ang bituing si Lin. Ipinanganak nga sa kabutihan ang mga binata. Ang kabutihan ay palaging magwawagi sa kasamaan. Naghari sa loob ng mahabang taon ang emperador kasama si Emperatriz Laptiza kasama ang kanilang mga anak na may makikinang na bituin. Ang wakas.